beloved Boss Mike Cervera. Eto, tingnan nyo. Yan, President at Davao City Mayor Ito, mga kababayan ko. Tulad nito, na fact-check na ho ito, Sebastian Baste Duterte, meron daw oil deal. Alamin muna natin kung fact or fake. Dahil sa patuloy na kakulangan sa supply ng langis, sanhi ng tensyon at gyera sa Middle East, kumalat ang balita na si Mayor Sebastian Baste Duterte ay nakipagnegosasyon sa pamahalaan ng Nigeria upang suplayan ang Davao City ng langis. Pero totoo nga ba ito o isa lamang peking balita? Tingnan nyo yung mukha, no? Adik na adik, no? Yung mukha ni Basti, mga kababayan, tignan nyo. Di ba? Halatang adik, no? Tuloy. Alamin natin kung fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ. Fact or fake. May kumalat na post sa social media na nagsasabing may oil deal sa pagitan ng Nigeria at ni Mayor Sebastian Baste Duterte ng Davao City. Ayon sa aming pananaliksik, hindi makatotohanan ang sinasabing 1,000 gallons ng supply na langis dahil napakaliit nito upang makaapekto sa ekonomiya o enerhiya ng Na make news pa, bobo talaga. 1,000 gallon daw, mga... 1,000 gallon! Yung pinaparating nga ni Pangulong Bongbong. Milyon-milyon. Grabe, no? Ngayon ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, peke ho ito Nagsalita na ho ng marami ang mga Duterte kahapon sa selebrasyon ng birthday at Davao, anibersaryo, kaarawan ng Davao City. Hindi man lang nila tinama Nakuha nyo, mga kababayan ko? Hindi nila tinama yung pong mga fake news na lumalabas na papabor sa kanila. Wala tayong narinig sa magkapatid na si Sara. Lalo na tong gago na to. Biruin nyo, nagpadala raw ng eroplano para daw sa mga OFW. Nasa na ngayon? Nga. Tapos eto na naman. Inaangat nila ito mukhang adik. Ewan ko, mga kababayan ko, Cristina Cabrera, late ka na. Sige tuloy. Isang lungsod, wala rin umanong opisyal na record mula sa pamahalaan ng Nigeria at sa Davao City Investment Promotion Center hinggil sa naturang kasunduan. Lumabas din na ang mga larawang ginamit sa viral post ay AI-generated lamang. Fake, nilinaw ng mga otoridad na walang oil deal sa Nigeria. Pinayuhan ng publiko na tiyakin ang pinagmulan ng impormasyon at iwasang magbahagi ng hindi beripikadong balita. Kita nyo, sino ngayon ang gumagawa ng fake news? Ron Reyes, Sino ngayon ang gumagawa ng fake news? Di ba sila? Kita nyo, nagsiselebrate ang Amerika. Nagsiselebrate daw ang Japan. Alam nyo, hindi ganyan si Pangulong Bongbong. Ito, sample. Si Pangulong Bongbong, itinatama ang mali. Kahit pabor sa kanya, meron tayong ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi gumagawa at ayaw niya ng fake news kahit pabor sa kanya. Pasok! Namang napag-usapan ang anti-EPAL policy ng pamahalaan matapos makita ang tarpaulin na may larawan ng Pangulo sa isang payout activity. Kita nyo, mga kababayan, na ginawa ng tarpaulin si Pangulong Bongbong Marcos sa isang payout activity, yung ayuda-ayuda. Ang nangyari, mga kababayan, nagalit si Manong Bongbong. Ito na. Gate ng Malacanang, malinaw ang batas at walang sinuman ang dapat lumabag dito. Kita nyo? Si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Kita nyo, mga kababayan ko, samantalang yung iba, di ba, sila Sara Duterte, halos lahat na lang lagyan ng pangalan. Yung bus, mga kababayan, nilagyan ng Vice President. Di ba? Para makita yung pangalan. Pero yung love bus, mga kababayan, walang sinabi doon, walang nilagay doon na Office of the President. Pero si Sara, yung bus na pera ng taong bayan nilagyan, Vice President. Office of the Vice President. Kita nyo? Ang Pangulong Bongbong, kita nyo sa ayu-ayuda. Ayaw niya na nilalagay yung pangalan dyan. Binanatan. Brigada. Yan na!
Nilinaw ng Malacanang na hindi exempted si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa provision ng 2026 General Appropriations Act na nagbabawal sa presensya ng mga politiko sa pamamahagi ng mga tulong ng pamahalaan sa publiko o yung tinatawag na anti-EPAL provision. Yan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad inatasan ang Department of Social Welfare and Development na tanggalin ang tarpaulin na may Kita nyo, mga kababayan ko, yan ang presidente namin. Oh, tignan nyo, pinatanggal. Oh. Ito naman kasing DSWD, sisip-sip pa eh. Ayan tuloy, mga kababayan. Oh, di ba? Oh, yan oh. Nandun doon, oh, serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong. Ayaw ni Pangulo yan, kaya pinatanggal, mga kababayan. Oh, kung kay Sara yan, mas malaki pa yung pangalan ni Sara Duterte kaysa DSWD. Di ba? Sara Duterte, Duterte yan eh. Pero kay Pangulong Bongbong, ayaw niya. Ayaw niya ng ganyan. Dapat sumunod tayo, Eka, sa kung ano yung tuntunin natin. Di ba? Di ba, mga kababayan? Oh. Maricar Becker, dapat epal kasi Jay... eto na. Oh. Parang Leo, makinig, Gerald Samson. larawan ng Pangulo na nadiskubring nakapaskil sa isang Ulit. Finance Act na nagbabawal sa presensya ng mga politiko sa pamamahagi ng mga tulong ng pamahalaan sa publiko o yung tinatawag na anti-EPAL provision. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad inatasan ang Department of Social Welfare and Development na tanggalin ang tarpaulin na may larawan ng Pangulo na nadiskubring nakapaskil sa isang payout center kung saan ipinamahagi ang cash relief assistance sa mga POV driver na apektado ng mataas na presyo ng langis. Kita nyo, mga kababayan, kung sa tutuusin, Teresita Tan, di ba? At mas malaki pa ang muka sa tarpaulin ni Ito si Teresita Tan, kung tumira din to eh. Totoo, mga kababayan eh. Oo. Sino naglagay? Ewan ko dyan sa mga hayop na yan. Hindi naman pinapalagay pala ng Pangulo. Pero nilagay nila, siguro sumisip-sip. Pero alam nyo kasi, mga kababayan, ayaw Maring Chi ni Pangulo niyan. Ayaw. Ayaw. Ha? Leo Paul o Kaliwara. Ayaw eh. Sa dami ng kaso ni Inday, Lustay, mababalo yan sa kulungan. Oh. Ano yan? Kaho? Tingnan, mahal na mahal talaga ako ni Jen Angeles eh. Oo. Hindi yan pakitang tao. Mga kababayan, ha? Alam nyo na! Grabe, no, mga kababayan? Si Bongo. Yan, si Bongo! Ewan ko. Pinaalalahanan naman ng palasyo ang mga lokal na pamahalaan sa naturang probisyon ng batas na huwag gamitin o samantalahin ang mga payout activity ng gobyerno para angkinin at isulong ang kanilang mga personal na interes at pamumulitika. Kita nyo, mga kababayan, ayaw ni Pangulong Bongbong. Siya na mismo nilagay yung mukha niya, pangalan niya, pero ayaw niya, mga kababayan. Sabi ni Ruta Obadesa, si Panot Chaleta. Grabe, no? Binigyang diin ni Castro na sa kabila nito, mahalaga pa ring malaman ng taumbayan ang mga programa ng Pangulo bilang paalala na aktibong umaaksyon ang presidente sa mga pangangailangan ng publiko sa gitna ng matinding sitwasyon. Nauna nang dinipensahan ng palasyo ang presensya ng ilang lokal na opisyal sa pamamahagi ng financial assistance kamakailan at nilinaw na kailangan ng kanilang presensya bilang mga host sa pagbisita ng Pangulo sa kanilang lugar. Nung nakita po ni Pangulo Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kita nyo, si Pangulong Bongbong Marcos pa nag-utos. Sabi dito ni Nil de Luta, Sir Mike, sinugod sa ospital si Salvador Medialdea, inatake nung nagbigay ng... ayun na nga yung topic natin kanina. Nagbigay ng birthday speech ni Digong. Karma is coming na sa mga... Kita nyo, sabi ko sa inyo, may mamamatay pa eh. Kung totoo kayo, sana pinagpala kayo ni Lord. Kaso hindi. Pero dito tayo kay Pangulong Bongbong. Hindi kinukonsinte ni Pangulong Bongbong pag may mali. Pagka mali, ganon. Kahit pa kapaboran niya. Ayaw niya ng ganyan. Uulitin ko,
si Pangulong Bongbong kung ano yung dapat na mangyari lang, yun lang dapat. Hindi kailangang epal-epal. Kaya kung ginagamit nyo yung pangalan ni Manong Bongbong sa mga ayo-ayuda na yan, kalimutan nyo kasi, oo, ekes kayo dyan. Diba? Ekes sila mga kababayan. O, tuloy. Kaya wala na po kayo. Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Meron po kasi man nangyayari, kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Totoo yan. Kapag ka hindi nakikita, nasa ng Pangulo. Kapag ka nandoon ng Pangulo, sasabihin nila, epal. Ewan ko ba mga kababayan tong mga DDS, mga gonggong talaga. Totoo yan real talk. Kapag hindi nakikita ang Pangulo busy-busy kaka-meeting sa Malacanang, asan ang Pangulo? Ganon. Kapag ka naman nakita, oy, epal! Mga baliw. Mga baliw. Wala talagang paglalagyan ng Pangulo. Inggitano! Siyempre, inggitera naman si Sara talaga eh. Diba, sniper? Sino inggitera? Si Sara. Kapag naman nakikitang madalas at nakikita na gumaganap sa kanyang mga programa, sasabihin na iba, namumuliti ka. Kita nyo, mga kababayan ko, no? Pag nakikita raw naman na namumuliti ka. I'm Gumamela, mag-like ka muna. Sa mga late dyan, sniper, mag-like muna kayo. Ikaw, Gerardo Ramirez. Di ba, no? Angelito Untalan, mag-like ka muna. Grabe, no? Wala na hong paglagyan si Pangulo. Kaya nga si Pangulo, hindi na lang pinapansin. Trabaho na lang ng trabaho. Trabaho na lang ng trabaho ang Pangulo. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Kaya nga. Di ba, Marites Musni, late ka na? 33 minutes, bus. Nandyan na rin. Red Canots. Pasok. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ang sasabihin naman nila, paepal. Tinanong ko na rin po dyan sa Secretary Rex. At ito po yung sabi niya. The SW thought the President was exempted. But when our attention was called, we addressed it immediately. Correct. Pemi Busto. Dapat ganun. Lani Royston. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, ang Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang na nagtatrabaho. Eto mga kababayan ko, may bagong dating na naman na petrolyo. May bagong dating na naman na krudo. May bagong dating na naman na langis. Panoorin nyo. Ang Pangulo, sabi ko, hindi nyo kailangang utusan. May pagkukusa. Yun ang mahalaga. Diba, Elizabeth Balbin? May pagkukusa, Roel San Pedro, ang Pangulo ni Manong Bongbong namin. Eto. Ang mga supply ng langis. Ano sabi rito mga kababayan? Dagdag langis. Nagsimula nang dumating ang panibagong mga supply ng langis sa bansa ngayong linggo lang. May higit 130 milyong litro na ng langis ang dumating sa ating reserbang petrolyo. Kita nyo mga kababayan? Tatay Ching. Kadiri, kulang, kariing mo lang. Iwan ko sa'yo, Tatay Ching, ayusin mo nga. Kadarating mo lang, ano ba? Tingnan nyo mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos, Salve Asuncion, hindi kumikibo, hindi nagsasalita, pero may resulta yung mga ginagawa. Saan kayo? Sa maingay na parang lata, wala namang laman, wala namang, di ba? Karereing mo lang, isugarod di ba? Lornag at Maitan, di ba? Ang Pangulo, eto, tingnan nyo. Sarili, nag-iisa gumagawa ng paraan para maitawid natin yung problema nang hindi tayo mag-shutdown. Ano yun, John Castro? Ibig ko sabihin mag-shutdown. Kasi kapag wala ng gasolina, wala ng langis, wala ng krudo, mga kababayan, shutdown tayo.
wala nang aandar ng mga sasakyan. Tama, mali. At kapag walang aandar na sasakyan, walang magbubukas na mga establishmento. Sarado lahat. Parang nung lockdown. Pero ang Pangulo, eto naman ang kabibiliban nyo. Hindi pinapabayaan yung pong ating mga pangangailangan. Oh, di ba? Oh, sabi ni Alberto, pag umulan, ulamin mo ng alokon, baka makalimutan nila na didi sila. Kaya nga, eto, pakinggan nyo maigi ulit, oh. Nagsimula nang dumating ang panibagong mga supply ng langis sa bansa ngayong linggo lang. May higit Ngayong linggo, linggo ngayon eh. Ngayong linggo, mga kababayan, nagsisimula na daw magratingan. Ayan yung tamang salita. Nagsisimula ng magdatingan. Ang tanong ko, may pinadala ba si Sara Duterte? Meron, fake news. May pinadala ang mga Duterte, fake news pa. Yun daw galing ng Nigeria. Galing ng Brunei. Lahat yun fake news. Ang kakapal ng mga mukha talaga, no, mga kababayan ko. Oh, ayan, pakinggan nyo. Nagsimula nang dumating ang panibagong mga supply ng langis sa bansa ngayong linggo lang. May higit 130 milyong litro na ng langis ang dumating sa ating reserbang petrolyo. At kahapon, humigit kumulang 142,000 barrels ng diesel ang dumating sa La Union. Sa La Union yan, ha? Baka sabihin nyo na naman, sa Davao. Sa La Union dumating, sa Norte. Ay, nako, mga kababayan ko. Ewan ko ba, Tito Waldo, bakit ang bobobo talaga ng mga DDS? Di ba, Irene, Irene Santiago? Paano ngayon yan? Ito sa La Union. Nung nakaraan sa Manila Bay. Ngayon naman sa La Union. Iba-ibang lugar. Sasabihin ng mga DDS, galing sa Davao. Malamang aangkinin na naman nila yan. Sasabihin nila, eto na, diniliver na ng mga ET, yung pong ating mga gasolina, galing sa Pluto, pinadala ng ET, papunta rito sa Davao. Di ba, mga kababayan ko? Yan. Aangkinin nila yan. Saan galing? Ulitin. Humigit kumulang 142,000 barrels ng diesel ang dumating sa La Union. Binili ito ng gobyerno sa isang Singaporean trader. Pinili ng gobyerno, hindi ng Davao City, gobyerno. Sa isang Singaporean daw. Ayan. Sa isang Singaporean trader. Noong Lunes, 700,000 barrels naman ng crude oil ang dumating mula sa Russia. Diniliver ito. Yan naman yung inangkin din uli nila. Pati pangalan ng barko, ginawan ng istorya. Ibang klase. Alam nyo, sa totoo lang, ang sakit ng kabobohan katangahan ng mga DDS, Tapos yung mga, kampo ni Sara, tuwan-tuwa pa sila. Sabi ni Elaine, sa La Union, Chevron yan, Boss Mike. Tuloy. Sa isang refinery ng Petron sa Libay, Bataan. Kung susumahin, higit 133.86 million liters ang dumating na produktong petrolyo. Kita nyo mga kababayan, 133.86 million liters. Samantalang, yung kay Basti daw, ilan? 1,000 gallon. 1,000 gallon? Ilang sasakyan lang yung mapupull tank nun? Grabe, mga kababayan, ganyan. Ang Pangulong Bongbong, kahit hindi nagsasalita, merong resulta yung mga ginagawa. Si Sara Duterte, ang kampo ni Sara, ang iingay, mga kababayan, walang nagagawa. Meron, puro pamimake news. Fake news ng fake news ng fake news. Dito tayo sa may gawa, mga kababayan. Kailanman, mga kababayan, hindi po pwedeng kampiyan yung maiingay pero wala na mga nagagawa. Parang ganito lang, di ba? Sa tropahan, may ganyan eh. Di ba? May ganyan sa magtotropa. Halimbawa, 5 magtotropa. Meron dun dyan maingay talaga. Ang ingay-ingay nun, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan.
Pero wala namang nagagawa talaga. Yung iba naman, tahimik lang, pero may nagawa na. Tama, mga kababayan? Nako! Eto na, mga kababayan ko. Paano ba yan? Paano na ngayon to? Wala na, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike